back sa ating channel na Isotrop. So napakainit na araw na ito. At saktong-sakto ay kati-charge lang ng ating sinira inayos na pang sprayer. Titignan natin kung napagana natin kasi problema na ito. Ayaw na mag-open. At ang ginawa ko lang aking pinalitan ng battery. Kinuha ko yung battery na ito dahil ito talaga sira na yung switch. So siguro good pa yung battery niya, kaya pinalit ko na lang. Kung tingnan natin kung gagana. So yan, may nagtatanong pala sa ating personal Facebook page, Facebook account. Kahapon may kausap ako tungkol sa pag-aalaga sa Helianthora. So habang pinupuno natin to, basahin yung kanyang concern about sa pag-aalaga ng Helianthora. Akala ko nakakaintindi siya ng Tagalog kahapon. Ang dami ko nang sinabi sa kanya, pero hindi daw siya nakakaintindi ng Tagalog. Kumbaga nakikiramdam lang siya, although dito na siya nakatira sa Pilipinas. Hindi ko na sasabihin yung pangalan. So ito, sabi niya sa akin sabi niya, "Hi, do you keep the Helianthora outdoor or indoor?" Ayan. Sabi ko sa kanya, sabi ko, yes, kasama ng ibang mga BFT. Alaw kasi marunong siya mag-Tagalog. Siguro mayroon siyang kasama doon na pinapatranslate niya. "But I grow it outdoor too," sabi niya. "It dies and I even buy the plubal stratum." Kung ano kayong plubal stratum na to? Sinearch ko sa Google. Ang plubal stratum pala ay yung aqua soil. At marami na rin nagsasabi sa akin na itong aqua soil ay pakabisang medium na mga carnivorous plant. Pero ako, iba kasi yung naging observation ko dun sa mga Venus flytrap, Venus flytrap and mostly Pingicula and Sarracenia na nakatanim sa plubal stratum or also known as aqua soil. Ewan ko kung tama yung pagkakasearch ko sa internet, pero nung ginugol ko to lumabas Sabi ko, naka-water tray palagi ang akin, yung kasi Helianthora yung tinatanong niya at saka BFT. So ang Helianthora ko laging naka-water tray. Yung BFT ko naka-water tray pero walang mga tubig yan sa ilalim. So sabi ko, at may harang na plastic sa gilid para less yung hampas ng hangin. Kasi ang concern ko dito Helianthora kasi mas mahirap alagaan ng Helianthora. Sabi niya, "I fail too." Sabi ko sa kanya, ang medium ko naman ay sphagnum moss and perlite, 70% perlite. Sabi niya, done the last time, no? Ginawa na daw niya yung last time yon, yung tong sphagnum moss and perlite at yung water tray din daw. Sabi ko siguro sa orientation na pagkakatanim, kasi sabi ko minsan kailangan sa mga Helianthora medyo nakaangat yung kanilang, pakita ko sa inyo para makuha nyo rin at ma-apply nyo. So nakaangat meaning hindi siya lubog na lubog, so kita pa yung katawan ng Helianthora. So nangyari nga, pakita ko sa inyo, may namatay na Helianthora. Kaya ako nasabi sa kanya na dapat nakataas. Ito kasi yung puliculata natin, ayan, nakaangat na rin yan ngayon, pero nung huli kong kita yan, na outgrown siya ng live sphagnum moss. So yung pinaka crown or yung new growth point, no? Yung crown kasi doon nalabas yung new growth point, yung mga bagong picture. So nangyari na outgrown yun ng live sphagnum moss. At kasamang palad, kapag na-outgrown ng live sphagnum moss yun, plus may algae, at ayun na nagsisilbing paraan para matunaw nung algae or ma-access nung algae yung new growth point, which is maglilidyon sa eto nangyari, crown rot or yung yung pagka root rot, no, nung aking halaman. So bakit parang hindi ako kinakabahan dito? Hindi po kasi tanggap ko na
Parang last video na i-feature ko na to. Tapos nakausap ko na rin yung binilang ko na ito. Sabi ko baka naman meron ka pa nito. Bibili uli ako. Meron pa daw siya. Sabi ko sige, kunin ko na kapag nabakante siya kasi lagi siyang busy. Si ano po, ano, yung doon ako nabili palagi kay ano, etong mga nakaraan kay Killer in the Bag. So kasi napakaganda nung kanyang mga Helianthora kasi outdoor grown rin siya. Although Tagaytay mas malamig doon. Ang ginagusto ko talaga ay outdoor grown, mas madaling i-acclimate. Although may mga nakukuhaan din ako na indoor grown na magagaling rin mag-alaga. Like yung kay Sir Andeng, Andre Dumangkas ba yung kanyang pangalan. So isa yan sa mga kahit naka-indoor siya at magandang grow light niya at taas yung humidity. Pag nung bumili ako sa kanya, walang kahirap-hirap na bubuhay ko yung mga plants. So kaya lang ngayon, hindi na siya ngayon masyado nagbebenta. Pero ngayon, kung meron siyang mga bago, kung interested kayo, talagang sa kanya kayo bumili kasi magaling mag-alaga yon at sigurado quality yung plants na darating sa inyo, no? Tapos ito pala, ayan, no? Sinabi ko na sa kanya dapat hindi ganun kalubog, no? Makikita nyo dito, ito magandang example ito pala to. Ayan, ganyan na ganyan, wag yung crown or yung pinaka picture niya na ilulubog na. Kailangan na ganyan, medyo angat. Marami akong sample dito na nakaangat Ayan, so kung makikita nyo, ayan, nakaangat dapat. Hindi yung nalulubog yung picture. Kasi once na lumubog na yan, nagrarat na yan sila. No, so kaya nga, lagi kong tinitignan kung na-outgrow na nung mga sphagnumos yung aking Helianthora. Inaangat yan. Hindi ko na agapan kasi gandang-ganda ako. Sabi ko healthy naman tong Folliculata. Pero hindi ko na pansin. Natabunan na siya. Kung sasabihin natin na hindi itabunan yan, kasi nga kinlear ko na yan nung meron pa siyang green ng konti sa gitna. Sabi ko baka makarecover pa. Pero hindi na kinaya. So maganda lang, meron pa siyang backup doon ng mga propagation na pwede natin ma-acquire. Hopefully makakuha nga tayo. So balik tayo dito sa nagtanong kung paano nga daw mag-alaga ng Helianthora na outdoor. So pasensya na, napakainit dito sa growing area ngayon. Maabot ng 33 to 35 kanina nung tinignan ko. Mainit talaga. So may pumunta nga dito kanina si Sir Jerwin. Bumili siya ng 2 pingikula. So maliliit lang yung binili niya. So binigay ko na 300 kasi halos tropa na rin yan Siya yung nagkabit ng internet dito sa amin. So anyway, sabi dito niya, no, sabi niya, I have Sapalotus and BFT and Helianthora, all expensive type. So mga rare siguro itong mga sabi niya, but now I don't have any more. So ibig sabihin namatay, and I also have neps. So time na to medyo nagdurugo na yung ilong ko. Sabi ko sa anak ko, siya mag-reply kasi Inglesero yung mga bata ngayon. Sabi niya, better siguro kung gawin mo yung basic kasi yung aqua soil tumataas minerals nila pag tumagal. Tama, ito yung isa sa mga na-observe ko rin. No, tumataas yung TDS reading na aqua soil. Sabi niya, but if I have method of grow Helianthora outdoor, I'll try again. Siguro nangihingi talaga siya ng tip na kung paano nga mag-grow ng Helianthora outdoor. So wala naman akong tinatago dito, kaya nga lang puro Tagalog yung guide natin, kaya siguro kahit sinendan ko siya ng mga link at kilala niya na ako before kasi dati bumibili daw siya sa akin Hindi niya maintindihan siguro yung mga guide. At bihira naman yung ating guide na English kasi nga hindi naman tayo ganun ka-fluent mag-English, no? Manny Pacquiao English lang kaya natin. So, but I have method, sabi niya, do you have methods to grow in Philippines for Helianthora outdoors? Sorry, I don't speak Tagalog, sabi niya. I buy a lot of plants from you before, few years ago. Tapos nung nagsabi na siya na I don't speak Tagalog, sabi ko sa kanya, but you do understand Tagalog, right? Sabi ko sa kanya, not really. Sabi ko, I see. Yun lang nasabi ko kasi ubos na yung English ko yan I do lots of guessing when reading Tagalog. So ayun nga, ilalay ko pa baka makita niyang minamarites ko siya.
Sabi niya, I'll try to make a guide next time in English, but I don't speak too fluently. So do you have effective methods? Kasi niya talaga malaman ngayon na mismo yung methods how to grow Helianthera outdoor. So para ma-share ko rin sa inyo. I grew them with air condition last time. Wow, no? Sana all naka-air condition. Ayan. But now the electricity bill gone up so high. So I don't anymore. So hindi na siya so yun nga yun, no? So yung mga iba na nag-air condition ng mga halaman, hindi ganoon ka dito sustainable kasi nga tataas yung bill mo, masisira minsan yung grow light mo, kaya magba-brown out. So hindi siya na maintain, no, kapag may mga ganong incident. So bukod pa sa iba pang mga concern mo, dagdag pa yun. Kaya nga minsan hindi ko yun sinusubukan kasi nga bukod sa wala akong pambayad, talagang inisip ko mas maganda kung medyo low maintenance and hindi ganun kamahal yung mga expenses ko sa pag-aalaga ng halaman. Kasi nga mura rin lang tayo mag-out although may mga mahal tayong halaman, may dahilan naman yung kaya mahal, kasi mahal ko rin nabili. So sabi ko sa kanya, I think the three important key is, unang-una sabi ko sa kanya, don't put them in a very windy spot. So ayun po, no, pagka kayo nag-aalaga ng Helianthera, huwag nyo ilagay sa sobrang lakas na hangin. Although itong mga Helianthera natin, nakatanim yan sa wild, sa tapu or sa mountain top na flat, no, tapuwi, no. So malakas ang hangin doon. Pero ang klima naman doon mataas yung humidity at talagang low ppm yung and yung tubig na dumadaloy sa kanila at kanilang na-experience doon. Samantalang dito sa atin hindi. So kaya mas maganda kung hindi ganun kalakas yung hangin, although maghalaga rin na may air circulation, pero hindi yung talaga mababali na sila sa lakas. Kasi pagka mahina yung hangin, mas marami yung growth nila, na mas madali silang lumalaki. Ito, sumunod, sabi ko, don't put them in a very windy spot, no? Ayun yung una. Pangalawa, don't plant them too deeply on the medium. So ayun na yung sinabi ko uli, no? Huwag itatanim ng sobrang lubog, no, yung halaman, kasi nga mabubulok, tulad na nangyari dito. So sumunod, don't plant them ito yung pangatlo pala, use medium with hyperlight mix. So kagamit kayo ng medium na mataas yung aeration. In our case, perlite yung ginagamit natin dito kasi yun yung available. Sabi niya, how about the afternoon heat? Yun nga, yung tanghaling tapat. Ito, no, mula umaga hanggang gabi nandito yan. So paano natin minamanage yung afternoon heat? So parang hindi naman sila masyadong maarte sa sobrang init. Ang hirap sila talaga kapag sa akin sobrang hangin, no, kasi ang bilis makapagpatuyo ng malakas na hangin kaysa yung sobrang init. Kasi yung init, as long as may maayos na humidity, kaya nilang mag-survive. Sabi ko sa kanya, I just grow them outdoor, no air conditioning, no humidity dome, just less windy spot. So believe it or not, they are very tolerant to heat or sun exposure. They just need less windy spot with humidity level. Tama ba itong English ko dito? Pero bahala siya, basta naintindihan niya. How about the sunlight? Avoid the direct afternoon sunlight, yung 11 AM to 3 PM. Protect them with shading net, but sometimes I expose them to direct sunlight intentionally to enhance their beautiful coloration. So tama yan. Kapag maganda na yung growth na ito, pwede nyo na expose yan sa mas maaraw na kahit direct sunlight pa, kasi kaya na nila yan, basta't nga may harang sila sa sobrang hangin para kumulay. Diba napansin nyo nung nakaraan, halos mamulan na itong mga minor natin. Tapos nung naglagay tayo ng shading net dito sa gilid, dahil nga nabawasan yung sunlight na galing doon, no? So nag-green na uli sila. Ang maganda lang, ayan, lumaki. So ayan, sabi ko pa dito, but you should do it when the plant is already acclimated. So papaarawan mo siya pag talagang stable na yung halaman, no? Paano ba yung stable na halaman? So yung lumalaki na siya, nagkakaroon na siya ng new growth point, malalaki tulad nito, no? At matagal-tagal na rin sa growing area mo na walang problema.
So ito, maybe yours has been adapted to weather here. So totoo yan. Dahil halos ilang taon na rin to, magti 3 years na yata tong minor ko dito. So adapted na talaga. Ibig sabihin, kailangan mo talagang i-acclimate. Kasama talaga yan sa lahat ng halaman. You grew yourself from the beginning or you have ordered from people. So binili ko lang rin to, pero matagal na rin to sa outdoor, no? Kasi indoor nga to galing eh. At pagkakaalam ko, ini-aircon rin talaga to para magkaroon ng humidity, temperature drop. Tapos nasa maganda pang Mars Hydro na growing tent. Okay, are you located in Manila? Sabi ko sa tinanong niya. Sabi ko, hindi, nasa GMA Cavite lang kami. Tapos yan, sinend ko yung link para alam niya kung saan. Oh, okay. Sabi niya, isisend daw niya yung video niya para makita ako, para mabigyan ko siya ng advice. Sure, so that I can give you some feedback. Ayan, sabi niya yung cephalotus daw, alam niyang alagaan, napapalaki daw niya yun basta't naka-aircon, no? Pinamin ko naman na hindi ako ganun kagaling sa cephalotus. Totoo naman yon. Dahil ayun nga, kailangan talaga ng temperature drop ng cephalotus, unless siguro mapalaki natin sila mula sa maliit, no? Sa outdoor tulad nitong ating setup dito ng mga Helianthera, which is atin ang ina-experimentuhan ngayon. At yung ating cephalotus na nandoon ngayon ay may feature na. Nag-feature ng isa. Ayan, no? Isa na medyo sakto yung size ng feature. Considering na batang-bata ito na cephalotus at galing bot. So, sabi dito, ayan, sabi niya, but my no flower. Ibig sabihin, ano bang no flower? Ibig sabihin, hindi nagbulaklak. Mayroon naman talaga pabulaklakin yung cephalotus. So, siguro nga, baka yung picture yung in-mention niya dito. So, sabi niya pa, but then I stopped because no more time. Kasi daw nga, na-busy siya. O, na kailangan natin kapag ay nag-aalaga ng mga halaman or any hobby, kailangan nyo talaga ng time. No? Kaya nga itong pag-aalaga ko ng mga carnivorous plant, it takes talaga na may time ka talaga na mag-alaga, mag-maintain. Kani-kanina lang nagtanggal ako ng mga damo, ang dami ko napabayaan dahil nga nabisi ako nitong mga nakaraang linggo pa lang no, wala pa sigurong isang buwan na diretso, pero ang dami ng damo. Pati ngayon makikita niyo diyan, no, ang dami ng fern. Damo yan na kailangan nating tanggalin. So nabisi daw siya, bla bla bla, hindi ko na sabihin yung ibang detalye. At ngayon ay tatapos na daw siya. Ngayon at gusto niya na daw mag-alaga. So sabi ko, kailangan mo talaga ng time para ma-maintain mo tsaka ma-check mo sa may problema. So ayan. So nilalagay na lang daw niya sa self-watering pots pag busy siya. Tama po yun. No? Pagka kayo busy, pwede niyo namang i-water tray yan or lagay niyo sa mga self-watering pots. Kaya lang ang self-watering pots, pag natapatan ng araw yan, umiinit. Parang nagkakaroon ng oven. Oven yung roots nun kasi nga nag-ano siya dadala siya ng water dun sa bandang root system. So may water yun, pero nga pag naalawan yun, umiinit rin. So ito, malapit tayo matapos mag-usap. Muna ako dito. Saan sabi dito, sabi ko, maintain mo lang yung water level, huwag masyadong marami yung tubig, tas huwag mo rin paarawan. Sabi niya, if have lots of people like you, it will be good. So, sana daw marami nagtuturo, tulad natin. Pero, sa totoo lang, very understandable naman yun. Hindi lahat magtuturo. Una-una, sa carnivorous plant, ito yung isa sa mga hobby na napaka-limited ng information. Lalo-lalo na, nung 5 years ago, or sabihin na natin 3 years ago, no? Wala talagang masyadong information about sa pag-aalaga ng carnivorous plant, especially dito sa Pilipinas. Pero ngayon na marami nang successful sa pag-aalaga ng carnivorous plant, ayun, no, madami na yung mga may alam. Sabi ko, I just want to help if I can, because before no one want to help me as well in growing carnivorous plants. Maybe because information before is too little. Ayan, nag-agree naman siya. Yeah, 3 years ago, the information is hard to come by. Tapos doon na putol yung aming usapan dahil gabing-gabi na rin yan. So alam nyo po, no, sa pag-aalaga ng carnivorous plant dito sa Pilipinas, hindi naman talaga ganong kahirap. Isa lang nahihirapan talaga ako yung tubig ngayon
Dahil ayun nga, no, itong tubig ko ngayon, kung i-measure natin yung tubig, ano kaya natin? Ano na kaya measurement ng tubig natin ngayon? Wait lang, kunin natin yung TDS nito. Saktong-sakto to kasi puno yung ating sprayer at magdidilig rin naman talaga tayo dahil may mga tinanggalan tayo ng damo dyan at may tinanim tayo naman dun sa BFT area. Replant ako, hindi ako nagpropagate. Nagpropagate pala ako konti ng yung Shenron, yung mother plant, kinat ko. So mamaya pakita ko sa inyo. So sukatin muna natin yung tubig, tapos mag-spray tayo dito sa konti. Ayan na. Tapos hold. Ilan na? 72. Yes, buti na. Hindi pa ganun kataas. Kataas na yan, pero nung nakaraan nag-80 plus, ewan ko kung paano nangyari, nag-80 plus yun. At paano naman bumaba ngayon, no? Yung himala na lang talaga nga eh. Pagkakaroon namin dito ng low ppm water na 72 kasi halos pure tap water na to sa totoo lang. At ang aming tubig umaabot ng 400, 300 plus, no? Nasukat natin yung dati, kaya hindi na talaga ako gumagamit natin ng tap water, not until now na ayan, El Nino talaga literal. So ngayon magdidilig tayo ngayon using our ayun, gumagana. Bagong charge to at bagong palit nung hindi palang bagong lagay lang pala kasi luma na yung battery na ito. Nireuse lang natin yung battery nung isa. Sana medyo mas maayos-ayos yung battery nito kaysa nung isa na tinanggal ko. No, pagka nagdidilig naman pala kayo, no, ng carnivorous plant, etong mga nepenthes, okay lang itong madiligan ng tap water. Pero mas maganda pa rin kung i-dechlorinate nyo yung tap water nyo. So paano ginagawa yun? Alam na nung mga ibang nasa nag-aquarium. So ang ginagawa lang, yung tubig gripo, ilalagay nyo sa isang container or drum, kung ano man. Tapos palipasin nyo ng ilang araw. So mawala na daw yung chlorine. So mas okay siya na gamitin. So in our case, okay na siyang pandilig ng nepenthes. At ngayon nga gamit na natin sa lahat ng carnivorous plant. No choice eh. Wala na tayong rainwater. Talagang miracle na lang to na ganyang kababa yung ating binandidilig kasi nga tagal lang ubos yung ating ating rainwater. Although umulan nung nakaraan, halos naubos na yun kasi nga ang lumalabas na dyan sa pump na pinapump ng tubig galing sa baba mga puro dumi na. Kaya sabi ko talagang latak na lang yung natira dyan. Kaya lang low ppm pa rin yung latak, kaya medyo siguro bumaba pa rin yung reading ng tubig, TDS reading. At ayan nag-germinate na rin yung tinanim nating seeds. Kaya alis pala ako mamaya-maya. So tatapusin ko lang rin to palang video. Nagbabike ako, may kukunin lang ako dyan sa may silang. So pagbalik, baka mag-repat na naman ako. Kasi sayang yung oras Pero sa totoo lang kanina tamad na tamad talaga ako. Gusto ko nang humiga lang. Pero sabi ko, kailangan gawin ko to. Kasi kung mapapabayaan ko lang talagang mga halaman, mamamatay. Pero yun nga, yung iba nagde-decline yung health. Kailangan talaga alagaan itong mga ito. Kahit na feeling mo tinatamad ka, sa isip mo lang yun, kailangan kumilos ka talaga. Pero minsan maganda rin na magpahinga. So balik tayo doon, pag-aalaga ng halaman sa Pilipinas, carnivorous plant. So sa pag-aalaga talaga, mahalaga rin yung acclimation, lalo na sa mga baguhan. Kailangan matutunan nyo yan. Kasi kung hindi nyo matututunan nyo, mahirapan talaga kayong magbuhay ng halaman, lalo na sa panahon ngayon na napakainit. So ano iba yung acclimation na tinatawag natin, sinasabi natin. So yung acclimation ay yung pagsasanay ng halaman mula sa isang growing condition or environment kung saan siya nakatanim
growing area. Saan siya nakatanim? Papunta sa growing area nyo. So, regardless kung galing pa yan ng highlands, lowlands, indoor, outdoor, naka-aircon or hindi, no, kailangan nyo yung sanayin papunta sa bagong growing area. So, ang pinaka-the best na gawin sa umpisa, ilagay nyo muna siya sa lugar kung saan naarawan lang siya ng morning sunlight at nakaseparate sa mga iba nyong halaman. Bakit? Kasi mga dati nyong halaman o yung bagong dating na halaman na ina-acclimate na may peste, magkakahawaan yan sila. So maganda ilayo nyo para hindi makahawa, no? Tapos habang hinihintay nyo, paano mo yung malalaman kung acclimated na? Pagka may mga bagong growth point na, no, ibig sabihin, ayun, nasanay nyo na siya doon. At yung bagong growth point na yun, sanay na sa growing area mo o growing condition mo. At iba pa rin yung technique, no, kung paano mo siya inaalagaan. So, pag nasanay na yan, no, pwede mo nang paarawan na mas maaraw. At kailangan, no, sa pagdidilig, hindi lang basta dilig. Kailangan alam mo rin kung kailan ka titigil sa pagdidilig. Kasi maraming namamatay na halaman sa sobrang dilig. Totoo yan. Kesa sa kulang sa dilig. Tulad na lang ng mga seed grown dyan, no, hindi nga ako nakakit na dito. Sobrang siya sa dilig. Sabi ng wife ko, ano ba talaga? Ano nangyari dun sa mga halaman? Mali ba pagdidilig ko? O ano? Hindi ko rin masabi eh. Siguro nga, ayun, yung pagbalanse kung gaano karami yung didilig, yung ibibigay mong tubig. No? O baka sa nag-aalaga rin talaga, no? Hindi ko rin maano minsan eh, makahulaan. Kasi diba pagka talagang ikaw yung bumili, nag-alaga, propagate, mahaba-haba ng panahon sa kanila. Tapos iba na yung humawak. Iba kasi yung yung parang yung pagmamahal mo, yung TLC mo sa halaman. Para siguro nararamdaman rin nila yan. Hindi ko sinasabi na walang pagmamahal dito yung wife ko sa pag-aalaga. Ang sinasabi ko lang, parang nanibago sila sa nag-aalaga sa kanila. Yung gaano karami yung ibibigay na tubig. Kasi pag iba yung nag-aalaga, parang generic lahat eh, diba? Dilig ng ganyan. Kaya ako, pag man nakikita akong parang kulang sa tubig, ayun, tinatagalan ko yung pagdidilig. Pag sobra naman, minsan hindi ko na talaga dinidiligan yan. As in, hindi ko man lang padadaanan kahit konti. Pagka talagang alam kong sobrang dami na ng tubig niya, yung parang nag-aalgae na. So pag nakita ko naman na medyo natutuyo-tuyo na ng konti yan, dadaanan ko ng konting mist. At kinabukasan, regular na yung pag-water ko sa kanya. So, mahalaga rin to, yung shade. Ayan. Kung magnenet ka ba or magpo-full shade ka, mahalaga rin yan. Tataka kayo ngayon, sabi niya, bakit nyo nabuhay nyo sa mga nepentes ngayon sa lowlands? May mga highlands kami nakikita dyan. So yun nga yun, hindi mo kayang bigay yung humidity na kaya nila na requirements sa kanila. Humabol ka na lang sa shade. So, tapos damihan mo yung sila magkakatabi, so tataas pa rin yung humidity niya at bababa yung temperature. Mabubuhay pero hindi kasing ganda na meron ka talagang humidity tent. Alam nyo itong mga highlands tsaka yung mga high humidity na halaman na gusto nila doon. Kaya naman yung yung mataas na sunlight exposure, basta acclimated na. Ayun yung napansin ko sa mga Helianthera natin, kahit na requirements sila mataas yung humidity.
nakakaya nila yung lower humidity at mas mainit na lugar kapag na ano siya, kumbaga nasanay na. Alam nyo ba itong mga Helianthora na to, ginrow ko sila dati sa baba nang walang humidity tent or walang haharang sa hangin. So nabuhay sila, lumaki sila, pero nung nag-produce na ng ganito kalalaking mga pitcher, nagsimula na silang mamatay. Kasi nga mas malaking pitcher or lip, mas mataas yung pagbawas ng moisture sa halaman. So mas mabilis silang natutuyo pag malalaki na yung leaf nila. Kaya pansinin nyo yung mga malalaking halaman, although matitiba yan, napapansin nyo minsan nangunguluntoy rin minsan yung dahon, pero madali naman nahabol since malaki na. Pero mas madali silang natutuyo kumpara sa maliliit. Pansin ko yan dun sa yung may malaki ko dyang mataas na seed grown na Impilaria. Nung time na mainit, siya yung unang nanguluntoy kasi mas siya, mas mabilis makasipsip ng tubig, tapos mas mabilis nga ng makati. Anyway, mamaya na ako magdidirig sa BFT area. Pakita ko na lang sa inyo yung pinropagate ko. Dali na rin natin itong pang spray. So ito yung ating pinropagate na Shenron kanina. Yung propagation niya, ito nasa gilid. Ayan, malaking rhizome na galing dito. Kung tataka kayo hindi nag-close yung traps, pwede nyo rin gawin yun na makapropagate pero hindi nila iindahin. Maindahin pero hindi tulad nung nag-close lahat ng traps. So nangyari dyan, pumili lang ako nung old rhizome na isang tumpok, tapos kinat ko sa ilalim, tapos iningatan ko na hindi magalaw ko ng gusto yung mga traps. Carefully nilagyan ko ng live sphagnum moss yung paligid, nagbutas ako sa medium para itanim sila, at pinush ko tong gitna para firmly maitanim sila ng tama. So yun lang ginawa ko. Tapos ito rin, nireplant ko yung mga propagation na iba. Tapos ito, nireplant ko rin tong Asura, pati itong kanyang maliit na propagation. So matagal na yan, kaya successful na yung propagation niya. So ayan yung mga nireplant namin, pati na rin ay yung spider. Ayan, may isang tree na naman tayo na spider, pero ito yung isang tumpok na hindi ko binenta, no? So ayan na, kumbaga dadami uli yan spider, mabilis lumami. So ito si Scarlatine, no? Si Mrs. na yung nagpropagate na ito. Very good naman yung kanyang propagation. So parang replanting lang rin yung nangyari dito, pero distribute nga ng maayos dito sa medium. Kung magtataka kayo, medium natin ngayon, mataas yung perlite. So ayun yung aking instruction ngayon, na taasan natin ng perlite kasi ang tubig na ginagamit natin mataas na yung minerals para mabilis na di-drain yung tubig, hindi nagtatagal sa root system. Tapos itong adentate, isa sa mga nadisgrasyang cultivar. Natunaw yung mga karamihan nito, pero ito sisimula ulit tayong buhayin sila, paramihan. Ayan. So ayan yung update natin dito. At ano pa ba? Ito, hindi ko muna pala binibenta to kasi nakita ko na hindi siya Moranensis talaga na pure. Parang hybrid na siya kaya hinihintay ko mag-flower para ma-identify natin anong hybrid to. Tingnan nyo naman. Ito may mga Moranensis talaga ganyan itsura, pero kakaiba. Tsaka meron mga dark color ng mga tumubo, mas blue pa or mas dark pa kaysa sa Cyclosecta. So ayan, kaya hindi ko muna binenta. Ulo kanina may bumili nga si Sir Jeremy pumunta dito. So ayan, tapos na muna natin tong video na to.
Mamaya didiligan ko naman tong nandito mga Venus flytrap. Bababa muna tayo. At napakainit talaga. Oras na ba? So ayan, dito na tayo sa baba. Tingnan natin anong oras. Napakainit pa rin. O ayan, 3:30 na dito, 3:26. Pero yung init siya parang tanghaling tapat. Grabe. So sobrang init. So yun, no? Bago tayo magtapos, ito yung update sa mga bees natin. No? Ayan. Dami. Ito yung mga ibang bagong species natin ng bees na, no? Liviceps to. Ito naman biroy, yung nasa bao. Yung mga bagong tatlo na yan nasa taas. Ayan ang mga Liviceps. Ayan ang pinaka hindi nangangagat talaga at hindi sila aggressive. So iba yung way kasi ng defense nila, hindi kagat at sting eh. Itong mga biroy nangangagat pero walang sting. Itong Liviceps walang sting, walang pangkagat. Merong hummingbird. Baka pumunta siya dun sa mga bees. Ay, lumipad. Nagnanano dito sa okay lang. Ilan na lang ang hummingbird, diba? So anyway, so itong Liviceps, pakita ko sa inyo para may information ako ma-share sa inyo pagdating sa bees. Itong Liviceps, ang way ng defense niya ay hindi sting at pangangagat. Hindi dyan, no, sa nakikita nyo parang bilog-bilog na yan. Na parang betchin ba yan? Parang mga seeds. Pero ano yan, mga lupa yan. Nagaling yan, sa ground. Nalagay nila yan. At hindi yan nilalapitan ng ibang insekto. So ayan, pati to puro mga Liviceps ng mga to. Pati yun. Ayun. Kita yung ano nila. May pumuntang ibon dito. Inatake sila. Ngayon ko lang nakita ito. Kaya pala kanina nandito ako sa upuan na to, nagre-repat ako. Kaya biglang may lumipad na ibon. Ito tanggal sa bahay nila. Natake sila. So paano ba ito may babalik? Ginabi ko na lang ng ganyan. Meron pa dito. Kinain yung ano kaya yung iba? Ano nangyari ito? So ngayon, may dahilan na akong ilipat sila sa box. Ang sabi ko pa naman, uunahin ko yung mga halaman. Kasi nga itong mga bees stable naman. Pero ngayon lang nangyari ito na inatake sila ng ibon. Dito, ano mo, hindi kaya sa kabilang side meron ding butas to. Bahay nila. Check na natin. Ba natin ito ma-check? Dito okay naman eh. So yan, buti nakita natin ah. Kaya ito okay rin. Ito lang yung isa. Ito nakatake rin ito ah. Kasi may butas na siya dito ngayon. Okay, kailangan ko nang unahin tong mga Liviceps kaysa doon sa mga biroy. Kasi nga nadidepensahan nila yung sarili nila sa mga insect, pero sa birds medyo malaki-laki kasi. Grabe yung ko lang nakita yun. So ayun lang muna siguro at check ko lang tong mga hive dito. So, salamat sa panonood at pag may nakita akong pwedeng ituro sa inyo sa nangyari dito, i-video natin mamaya. So yun lang muna, God bless and bye bye.